Magandang umaga, hapon, o gabi. Hindi na mahalaga kung anong oras ngayon. Ito ang tamang oras upang ikaw ay tumanggap ng pagpapala ng salita ng Diyos. Nawa ay tumimo ang mga salitang ito sa iyong puso. Ito ang LCC Devotional Series. Magandang umaga mga kapatid. Ang topic natin ngayong umaga ay patungkol sa prayer of petition o sa wikang Tagalog ay panalangin may paghingi o paghiling. Ang ating teksto ay makikita sa Filipos 4, versikulo 6. Ang sabi ay, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Gusto ng Panginoon na hingin natin ang lahat ng ating pangailangan ng may pasasalamat. Kaya nga napaka-importante na tayo ay madalangin ng may paghiling o may paghingi. Alam nyo, ang sabi ni Apostle Pablo sa wikang Ingles sa 1 John chapter 5 verse 14, ang sabi niya ay, "This is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us." At ang panalangin may paghingi ay nakasalalay ayon sa kalooban ng Diyos sa ating buhay. Kailangan nating malaman ang kalooban ng Diyos upang tayo ay marapat lamang na humingi sa Kanya dahil ang ating hihinglingin ay yun lamang kalooban ng Diyos. At kailangan alam natin ang kalooban ng Diyos ay makikita sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, ang Biblia, ang ating otoridad, and it is our final authority. Kapag alam natin ang sinasabi ng salita ng Diyos, doon natin aayusin ang ating panalangin may paghingi. Maaring ikaw sa panahon ito ay naharap sa imposibleng sitwasyon. Maaring ito ay yung sa iyong pamilya, maaring ito ay yung sa iyong pananalapi, ito ay yung sa iyong kalusugan, trabaho sa iyong mga anak. At huwag kang bibitaw o ihinto dahil lamang sinabi ng iba na ito ay imposible. Bagkus, maniwala ka sa sinabi at kalooban ng Diyos. Ang sabi ni Jesus sa Marcos 9:23, sabi niya, "All things are possible to those who believe." At inulit niya sa Marcos 10:27 nung sinabi niya, "With man this is impossible, but not with God. All things are possible with God." Kaya nga, ang kailangan natin upang tayo makahingi sa kalooban ng Panginoon ay malaman natin ano nga ba ang kalooban ng Diyos sa aking kalagayan. At marapat na kunin natin ang Biblia, saliksikin natin ang Biblia, alaman natin ang sinasabi ng Biblia patungkol sa ating kalagayan at hingin natin ang paggabay ng Banal na Espiritu upang bigyan tayo ng salita ng Diyos. At kapag alam na natin ang sinasabi ng Biblia patungkol sa ating sitwasyon, kailangan paniwalaan natin ang sinasabi ng Biblia, ideklara natin ang sinasabi ng Biblia, at tumayo tayo sa sinasabi ng Biblia at maniwala tayo na gagawin ng Diyos na ayon sa sinasabi ng Kanyang salita. Pagkatapos nating malaman kung ano ang kalooban ng Diyos sa ating sitwasyon, tayo ay manalangin na may kasamang pasasalamat. Kaya nga nararapat lamang na alalahan natin ang ginawa ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos sa mga nakaraang panahon. Alalahanin natin at magpasalamat tayo na Siya ay nagpala sa atin, Siya ay sumagot sa ating mga panalangin, Siya ay nagbigay ng mga himala sa atin, at alalahanin natin na anuman ang meron tayo ngayon ay galing sa Kanya. Alalahanin natin na ang Kanyang mga pangako ay yes and amen sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga, mga kapatid, sa panalangin, lagi nating ilakip at isama ang pasasalamat. Alam nyo, naalala ko nung ako po ay nananalangin patungkol sa pag-aaral ng aking mga anak.
meron po akong ginawang panalangin at naisulat ko po ito. Ang sabi kong ganon sa wikang Ingles ay, Father God, your word says in Philippians chapter 4, verse 19, that you will supply all the needs of your children according to the riches of your glory that is in Christ. Also, you said in Proverbs 22, verse 6, to train up a child on the way he should go. I believe that it is your will for my children to go to the school this coming September, and I pray that you will provide 800 KD for their tuition fee. I thank you that you have been faithful in the past, that you have provided the tuition fee of my children, and that I thank you again that you will do it. And I thank you that all of your promises are yes and amen in Christ Jesus. I pray this in the mighty name of Jesus. Amen. Mga kapatid, alalahanin natin ay ang paghingi ay isang seryosong bagay at kailangan natin itong seryosohin dahil tayo ay humihingi sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. At kailangan saliksikin natin ang salita ng Diyos, maglaan tayo ng oras upang hanapin ang kalooban ng Diyos na makikita sa kanyang salita. Maglaan tayo ng panahon upang ihanda ang ating panalangin. Maglaan tayo ng panahon upang tayo ay magpasalamat. Maglaan tayo ng panahon upang tayo ay tumayo sa salita ng Diyos at maniwala na ibibigay ng Diyos ang anuman ating hihilingin ayon sa kanyang kalooban. Mga kapatid, tayo po ay magsaya, tayo po ay magalak. Sumasagot po ang Diyos sa lahat ng ating panalangin ayon sa kanyang kalooban. Amen.